Hello guys! Ito na ang ating Apple Vision Pro. Ayan, fully protected siya dahil baka magasgasan or baka magkaroon ng alikabok. Pero susukat natin siya para makita niyo yung actual device na sinusuot. So ayan siya, meron siyang protective layer dito. Tatanggalin ko na yung aking glasses. Ayan. So, ito yung cord niya para sa battery. So kailangan mo siyang isalpak or kailangan mo siyang ikabit lagi sa battery dahil siya ay hindi wireless. So as you can see sa mga videos ko na ginagamit to, meron talagang wire na nakakabit sa'yo for the battery. So ayan siya. Hindi mo siya pwedeng tanggalin dahil pag tinanggal mo ay hindi na siya gagana. So ganito siya. Ayan. And para sikipan, iikot mo lang to dito. Ayan na siya. Ganyan ang itsura kapag suot mo ang iyong Apple Vision Pro. Ang problem lang dito is kapag maselan ka sa iyong hairstyle like me, magugulo at magugulo talaga siya, especially dito sa backside. Pero overall, okay naman siyang tignan. Okay siya, cool siya, astig siyang tignan. And ayan, medyo agaw attention lang siya. Dahil kahapon pumunta ako ng SM Aura and talagang grabe yung anxiety ko dahil nagtitinginan ako ng maraming tao. Hindi ko alam kung anong iniisip nila. Pero yung iba na-amaze. Pero yung iba siguro parang sinasabi nila, ay, ang syunga naman nito. Anong ginagawa nito? Ganyan. And actually, may nag-video sa akin sa TikTok na medyo na-bash. Pero okay lang. So, ganito yung itsura niya. Pagsuot mo pa lang, kapag na-set up mo na, magta-turn on na agad siya. Ayan. So, ang view ko right now ay meron akong parang malaking projector sa harap ko. And pwede ko siyang kontrolin. Pwede kong ilipat-lipat saan-saan, i-zoom in, zoom out yung screen na nasa harap ko. And super linaw niya, para ka lang talagang merong sinihan sa harap mo dahil 4K ang resolution ng lenses niya. So, ayan siya. So, pagkatanggalin mo, luluwagan mo lang dito, iikutin mo lang, and ayan. Tada! And it's been 24 hours nung ginamit ko itong Vision Pro. And kahapon pumunta ako ng SM Aura para matest kung okay ba siyang gamitin habang naglalakad or habang nasa public, if aware ka ba rin ba sa paligid mo. Sa video na to, sabihin ko yung mga initial reaction ko, initial reviews ko sa Apple Vision Pro, if worth it bang bumili ng ganito kamahal na gadget. And kung bago kayo sa page ko, make sure na naka-follow na kayo para lagi kayong updated every time na mag-upload ako ng new vlogs. Sa mga magtatanong, itong Vision Pro na to ay nabili ko for 265,000 pesos. Meron siyang 512 GB and dito yung online store na nabilihan ko ng Vision Pro ko. So, ayan yung price range nila. And actually, mura na to dahil nung naghanap ako last month, may isang online store din na nag-offer ng same product pero double the price sila. I think yung 512 GB nila ng Vision Pro ay nasa 419,000. So, sobrang mahal na yun for me. Kaya sila yung napili kong online store na bilihan ng Apple Vision Pro. And sa mga nagatanong kung mabigat ba sa ulo ang Apple Vision Pro, for me, hindi naman. Mabigat pa kapag may suot kang helmet kapag nag-angkas ka. Pero hindi naman siya ganun kabigat. Okay naman siyang suotin kahit matagal na panahon or kapag naglalakad ka, okay naman siya. Ang worry ko lang kahapon or bago ko to bilhin ay yung nose ko dahil nagpagawa ako ng ilong, nagpa-rhinoplasty ako 4 months ago. So medyo fresh pa yung implant and ang worry ko is baka ma-pressure yung bridge, baka gumalaw kapag suot ko na yung Vision Pro. Pero good thing is, hindi naman siya ganun kabigat and comfy naman siyang isuot. And hindi ako naka-feel ng anything na mali sa nose ko na kaka-rhinoplasty 4 months ago. So, okay siyang gamitin kahit mas matagal pa. And game changer talaga ang Apple Vision Pro dahil kakaiba yung experience na meron siya. Although hindi ko pa na-try yung sinasabi nilang Meta Quest or something like that, pero parang may ganito din ata yung Meta. And ayun, kakaiba lang yung feeling, especially kapag ginagamit mo yung background nila na pwede mong ibahin yung background mo sa paligid.
So para ka talagang nasa ibang dimension kapag suot mo itong Apple Vision Pro. Ang problem lang dito ay hindi gumagana yung ibang features. I think 90% hindi pa siya gumagana sa Philippines dahil initially hindi pa gumagana ang App Store dito. Meron akong error kapag kinonect ko yung Apple ID ko sa Philippines na Apple Store is not yet available in my country or region. So technically, hindi ako maka-download ng ibang applications and hindi ko din ma-sync yung iPhone ko sa Vision Pro ko dahil nga Philippine-based yung Apple ID ko dito. And ayun nga, I have to create a new Apple ID na based sa US para lang magamit ko, para lang makapag-download ako ng applications dito sa Vision Pro ko. And for that, kailangan mo gumawa ng account, kailangan mo ng phone number sa US. So nagbayad ako ng $10 every month para lang ma-verify ko or ma-receive ko yung text message and yung phone call nila para ma-verify yung aking Apple ID. And hindi din gumagana yung credit card ko bago kong Apple ID dahil naka-US based siya. So, ang ginawa ko pa is pumunta pa ako sa Data Blitz kahapon para bumili ng iTunes something, Apple credit, something like that. Para siyang card, prepaid card na i-scratch mo and may code siya i-enter mo sa iyong Apple ID na based sa US para lang magkaroon ka ng credit para makabili ka ng App Store. So, yun yung hassle part nitong device na to. Pero right now na meron akong access sa Apple Store, unti-unti ko nang na-download yung mga apps na compatible sa Apple Vision Pro. So, ayun, medyo nai-explore ko na ng very light itong product na to. And another thing is mahirap mag-type gamit ang Apple Vision Pro. I thought pwede kang mag-type using your fingertips para ka lang nagta-type sa keyboard. Pero as I've said earlier, puro ka pinch, puro ka kurot. So, yun yung nakakapagod. So, if makikita mo akong nagagaganyan sa public while wearing my Vision Pro, ibig sabihin talaga nagta-type ako. And nakakapagod siya sa mata dahil yung mata mo ang parang magsisilbing cursor or mouse kapag gumagamit ka ng laptop. Like for example, magta-type ka ng hello, titignan mo yung letter H, pinch, letter E, pinch, letter L, pinch. Ganun siya. So, nakakapagod siya sa daliri and at the same time sa mata dahil yung mata mo talaga yung magsisilbing mouse or cursor kapag may gusto kang pindutin, kapag may gusto kang i-close, pag may gusto kang gawin using the Apple Vision Pro. So, kung ikaw ay merong problem sa eyes or madaling mapagod yung mata mo, baka hindi mo magustuhan tong product na to. Dahil ayun nga, nakakapagod siya. Ako personally hindi ako madaling mapagod since sanay ako nakatapat sa computer. But I have extra eyeglasses naman for protection sa glare ng computer and para hindi ako agad mapagod kapag nakatapat ako sa computer or sa laptop. But hindi ako makakapagsuot ng glasses kapag suot ko yung Apple Vision Pro. Pero kahapon hindi naman siya ganun kapagod yung mata ko. Medyo nafe-feel ko lang na nagluluha siya yung eyes ko nga, siguro dahil na din sa pagod. And medyo namumula siya kapag matagal akong gumamit ng Vision Pro. But overall, hindi naman katulad nung pagod ko kapag nag-edit ng video maghapon to the point na kapag gabi na sobrang labo na nung left eye ko. Ganun yung effect sa akin ng radiation ng computer or ng laptop or ng cellphone, especially pag matagal akong gumamit nito maghapon. Pero yung Vision Pro, okay naman siya. Napapagod, namumula, nagluluha yung eyes ko, pero hindi lumalabo at the end of the day. So, I think okay pa rin naman siya para sa mga mata natin. And tinry ko ding mag-type ng short message, pero ayun nga, nakakapagod. Kasi kapag malikot yung mata mo, kapag namali ka ng tingin sa letter or sa number, and na-pinch mo agad, wala, magbubura ka talaga. And hindi din pala siya advisable gamitin pag ikaw ay gumagalaw or naglalakad or kahit nasa escalator dahil yung screen mo sa harap, since you're moving forward, parang humahampas sa mukha mo yung screen ng Apple Vision Pro. So if meron kang message, kailangan mong i-pinch yung screen para maging still siya sa harap mo.
Ganyan siya. Ganyan itsura mo kapag ikaw ay naglalakad or nasa escalator and meron kang kailangang basahin. Pero kapag wala kang ginagawa sa kamay mo, talagang hahampas at hahampas sa'yo. Parang nag-move din backward naman yung screen mo sa harap. So, ganun siya. And same goes kapag ikaw ay nasa moving vehicle like kotse, hindi mo din siya pwedeng gamitin dahil, ayun nga. Although meron siyang travel mode, applicable lang yon kapag ikaw ay nakasakay sa airplane. Ayun, hindi siya advisable or hindi siya compatible kapag nasa kotse ka lang dahil, ayun, hindi siya stable yung screen sa harap mo. Pero ang hindi ko lang din nagustuhan dito sa Vision Pro ay para kang kabahayo dahil since may nakasuot sa mata mo, ang malinaw lang na portion ay kung ano lang yung nasa harap mo. And yung peripheral view mo or yung side view mo, hindi mo na siya ganun kakita. So, kailangan mo talagang lumingon side by side if meron kang kailangan tignan sa side mo or sa likod mo dahil front lang yung malinaw. So, if maraming tao, ganyan, posible na makabunggo ka ng tao kung hindi ka maingat. Ang nagustuhan ko naman dito ay yung gaming experience dahil gustong-gusto kong maglaro ng games sa mobile phone, ganyan. And kakaiba talaga to dahil para kang nasa ibang dimension kapag ikaw ay naglalaro using Apple Vision Pro. Talagang mag-iiba yung background mo. Kahit yung floor, mag-iiba. And tinry ko mag-download kahapon ng Fruit Ninja. Nilalaro ko siya before sa cellphone and sa tablet. And this time, talagang ikaw yung gaganyan-ganyan ng mga fruits. And meron pang feature na meron kang shuriken. Tapos igaganyan-ganyan mo sa mga fruits na malalayo yung lipad. So, ganun siya ka-exciting kapag ikaw ay naglalaro using Apple Vision Pro. Although, hindi ko pa nata-download or natatry yung ibang games, pero baka later tonight, mag-try ako ng ibang games dito nga sa Vision Pro. So, right now, ginagamit ko tong Vision Pro mostly for entertainment. Kapag nanonood ako, naglalaro ng games or ganyan. Pero yung notes, okay lang din dahil pwede kang maglagay ng sticky notes anywhere sa bahay nyo. Pero of course, ikaw lang naman makakakita nun. Pero for work or messaging or kahit na saang magta-type, hindi talaga. Hindi ko siya marirecommend na gamitin kapag magta-type ka ng ganyan and yung mata mo sobrang likot. I think nakakapagod yun. Actually, kahit mag-type ng email or ng password sa iTunes or sa Apple account ko, sobrang hate na hate kong gawin yun dahil talagang hindi siya comfy, hindi siya nakakatuwang gawin kapag magta-type. So, yun lang naman ang aking initial reviews dito sa Vision Pro. Babalitaan ko kayo kung meron akong ibang ma-discover na maganda dito. Pero kung natanongin niyo ako kung worth it siya, yes, worth it naman siya dahil ito ay isang game changer and I think hindi pa siya 100% yung potential niya dahil feeling ko marami pang kailangang i-update or i-upgrade. Pero overall, okay naman yung experience talaga niya. Kakaiba. So, worth it naman yung binayad na 265k. So, yun na naman. Kung gusto nyo maging updated dito sa Apple Vision Pro experience ko, make sure na naka-follow na kayo sa Digimon TV para lagi kayong updated kapag meron akong bagong vlogs.